lokasyon nito ay nakahinlay sa timog-kanlurang bahagi ng Mindanao. At kung makikita niyo sa larawan, narito po ang opisyal na sagisag ng bar. At kung makikita niyo, meron tayong parang lubid dito. Ito yung tinatawag natin base, na sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Bangsamoro at mga katutubong Hindu-Moro at iba pang mga tao na nakabilang sa bar o Bangsamoro Autonomous Muslim Mindanao. Ngayon, dadako naman tayo sa Kampilan. Ito yung parang kulang narito sa loob ng lubid. Nandito po. Ang kinakatawan ito sa dugo na nahulog mula sa mga muwahhidin na lumaban para sa pagkakilala, sa pagkikilanlan at pagpapasya sa sarili ng mga Bangsamoro. Ngayon ay dadako naman tayo sa Crescent. Ito ay sumisimbolo sa mga prinsipyo sa paggabay ng mga Bangsamoro na nagsikap sa pagpapasya sa sarili. O dahil dito, ito ay sumisimbolo sa kalayaan ng bar. 7 rayong ng bituin. Ito ay kinakatawan sa 5 lalawigan o probinsya ng bar, kasama na ang probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur kasama ang lungsod ng Marawi, Basilan kasama ang lungsod ng Lamitan, Sulong, Tawi-Tawi, lungsod ng Cotabato, at ang 63 barangay sa North Cotabato na binubuo ng teritoryo ng Bangsamoro. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang Bangsamoro Transition Authority Parliament, o yung dahilan kung bakit napalitan ang dating ARM o yung tinatawag na Autonomous Region in Muslim Mindanao, napalitan ito sa kasalukuyan ay BAR o yung tinatawag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil o sa pamamagitan ng organic law noong Enero 20 namin siya. Pinalitan ng BARM ang dating rehiyon ng ARM na naitatag mula sa panawagan ng mga mamamayang Moro na magkaroon ng otonomiya o paghahangad na mabigyang kalayaan at higit na paglilipot ang mga mamamayang naninirahan dito. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangunahing hanap buhay ng BAR. Ang lupain ng BAR ay nangunguna sa agrikultura at pangunahing produksyon ay ang kasabang at aquaculture. Isa ito sa may mataas na antas ng kahirapan sa bansa. Maliban sa pagmimina at pangingisda, karaniwan ding kabuhayan ng BAR ay ang kinabibilangan ng pagtatroso, paggawa ng produksyon ng kagubatan tulad ng papel, tabla at plywood, pangingisda, paggawa ng bangkang pangkalakal, at pagsisip ng perlas. Ngayon naman ay dadako tayo sa iba't ibang pangkat etniko sa rehiyon ito. Iba't ibang pangkat etniko ang BAR tulad na lamang ng Tausug, Maranao, Badjao at Yakan. Karamihan din sa naninirahan dito ay mga Muslim at maliit lamang ang populasyon ng mga Christian. Pagano rin ang pangunahing lengguaheng sinasalita ng mga taga-Basilan at Sulong, ngunit may nagsasalita rin ng Cebuano at Tagalog. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang panitikan ng Tausug. Ang panitikan ng Tausug ay mayaman sa kanilang mga kwento, mga tula at awiting bayan na nagpapakita ng kultura, mga tradisyon at mga katangian ng Tausug. Narito ang mga halimbawa ng mga panitikan ng Tausug. Una na rito ay ang sabla, isang uri ng tula na naglalahad ng mga kwento tungkol sa pag-ibig at pagtatalo at pagtatagumpay. Pangalawa ay ang isa, isang uri ng tula na naglalahad ng mga kwento tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Tausug. Pangatlo ay ang bayo, isang uri ng awiting bayan na naglalahad ng mga kwento tungkol sa pangyayari sa kasaysayan ng Tausug. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangkat ng Maranao. Mayaman naman ang panitikan ng Maranao patungkol sa mga kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng mga Maranao. Narito ang mga ilang halimbawa
Kapitan sa Kabay. Ito ay isang koleksyon ng mga kwentong bayan ng mga Maranao na naglalarawan sa mga tradisyon, kultura at mga pangyayari sa kasaysayan ng mga Maranao. Kaya naman ay dadako tayo sa pangkat ng Yakan. Ang panitikan ng Yakan ay mayaman sa tradisyon na sumasalamin sa kanilang kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan. Narito ang mga halimbawa ng panitikan ng mga Yakan. Una narito ay ang Lumangin. Ang Lumangin ay isang epikong kwento ng mga Yakan na naglalarawan sa mga karanasan ng mga bayani ng Yakan. Pangalawa ay ang Kulintang. Ang Kulintang ay isang uri ng awiting bayan ng mga Yakan na naglalarawan sa mga tradisyon at kultura ng mga Yakan. Pangatlo ay ang mga kwento ni Datu Carlo. Ito ay isang koleksyon ng mga kwentong bayan ng mga Yakan na naglalarawan sa mga tradisyon, kultura at mga pangyayari sa kasaysayan ng mga Yakan. Ngayon naman ay dadako tayo sa panitikan ng Badyaw. Meron dito ang mga halimbawa tulad na lamang ng Luma Besdong, isang uri ng tula na naglalarawan ng mga kwento tungkol sa pag-ibig at pagtatalo at pagtatagumpay. Pangalawa ay ang Siji, isang uri ng tula na naglalahat ng mga kwento tungkol sa pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw. Pangatlo ay ang Duwa, isang uri ng awiting bayan na naglalahat ng mga kwento tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw. Pang-apat ay ang Kontes, isang uri ng awiting bayan na naglalahat ng mga kwento tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw. Ang panitikan ng Badyaw ay mayaman at naglalaman ng mga kwento, mga tula at mga awiting bayan na nagpapakita ng mga kultura, tradisyon at mga katangian ng mga Badyaw. Ang mga tema ng panitikan ng Badyaw ay kinabibilangan ng mga pag-ibig at pagtatalo, pagtatagumpay at pagtatalo, mga pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw at mga tradisyon at mga ritual ng mga Badyaw. Ngayon ay dadako tayo sa mga uri ng panitikan na meron ang bar sa kabuuan. Meron ditong epikong kwento, isa sa pinakatanyag na anyo ng panitikan sa rehiyong 15. Ang mga epikong kwento gaya ng Darangin ng mga Maranao ay tumutalakay sa mga epiko sa pakikipagsapalaran ng mga bayani at Diyos ng mga Maranao. Pangalawa ay ang Korido at Awit. Ang mga korido at awit ng mga Moro ay naglalarawan sa mga pangyayari sa kanilang kasaysayan at mga halaga sa pamumuhay. Pangatlo ay ang panitikang oral. Mayaman ang oral sa tradisyon ng mga Moro kung saan ang mga salaysay, buktong at kwentong bayan ay nagpapahayag ng kanilang karanasan at kaalaman. Magandang umaga sa lahat. Ngayon naman ay dadako tayo sa lalawigan ng Bar. Narito ang Lanao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at Maguindanao. Ngayon ay dumako naman tayo sa lalawigan at kabisera ng Bar. Nanguna na dito ang Lanao del Sur. Ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Ang kabisera nito ay ang Marawi. Ang Lanao del Sur ay may mayamang kultura at kasaysayan na may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar ng pambansang kahalagahan. Ito rin ay may natural na atraksyon tulad ng Lake Lanao, Mount Makaturing at Agus River. Ang Lanao del Sur ay may mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa nito ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais at mga prutas. Ang Lanao del Sur ay may pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao State University, Lanao del Sur Provincial College at iba pa.
Ang Lanao del Sur ay may mga pangunahing posibilidad ng kalusugan tulad ng Lanao del Sur Provincial Hospital, Marawi City Hospital at iba pa. Sa kabuuan, ang Lanao del Sur ay may lalawigan na may mayamang kultura, kasaysayan at natural na atraksyon. Ito rin ay may pangunahing industriya, institusyon at edukasyon at pasilidad ng kalusugan. Ito ang mga sikat na lugar sa Lanao del Sur. Nangunguna na dito ang Sampitan Falls na nakahimlay sa Balintong, Lanao del Sur. Ang kasunod naman ay Grand Mosque na nakahimlay din sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur. At ang panghuli ay Lake Davao. Nakahimlay din ito sa southwest ng Lanao Lake, Lanao del Sur. Ay dadako naman tayo sa lalawigan ng Sulu. Ang lalawigan ng Sulu ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro sa Masbate, Mindanao. Ang Sulu ay may 19 na bayan at 410 barangay. Ang Sulu ay may mayamang kultura at kasaysayan na may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar pambansang kalagahan. Ang lalawigan rin ay may natural na atraksyon tulad ng Sulu Sea, Tawi-Tawi Islands at Sulu Archipelago. Ang Sulu ay may mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa. Ang lalawigan ay may mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais at mga prutas. Ang Sulu ay may pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao State Sulu. Sulu ay may mga pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao University Sulu, Sulu State College at iba pa. Ang Sulu ay may mga pangunahing pasilidad ng kalusugan tulad ng Sulu Provincial Hospital, Bacolod General Hospital at iba pa. Sa kabuuan, ang lalawigan ng Sulu ay isang lalawigan na may mayamang kultura, kasaysayan at natural na atraksyon. Narito ang mga lugar sa Sulu na makikita natin sa Larawan, Lahat-Lahat Island, Sulu Provincial Capital at Bangas Island na nakahimlay lahat sa Holo, Sulu. Ngayon ay dadako naman tayo sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro sa Masbate, Mindanao. Ang Tawi-Tawi ay may 11 bayan at 203 barangay. Ang Tawi-Tawi ay may mayamang kultura at kasaysayan na may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar sa pambansang kalagahan. Ang lalawigan na rin ay may natural na atraksyon tulad ng Tawi-Tawi Island, Sulu Sea at Turtle Island. Ang Tawi-Tawi ay may 11 bayan at 203 barangay. Ang Tawi-Tawi ay may mayamang kultura at kasaysayan na ay may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar ng pambansang kahalagahan. Ang lalawigan rin ay may natural na atraksyon tulad ng Tawi-Tawi Islands, Sulu Sea at Turtle Islands. 1, 2, 3. Ang Tawi-Tawi ay may mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa. Ang lalawigan ay may mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais at mga prutas. Ang Tawi-Tawi ay may pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao State University Tawi-Tawi, Tawi-Tawi Provincial College at iba pa. Ang Tawi-Tawi ay may mga pangunahing pasilidad ng kalusugan tulad ng Tawi-Tawi Provincial Hospital, Bungaw District Hospital at iba pa. Narito naman ang mga lugar sa Tawi-Tawi na makikita natin sa larawan na ay ang Tawi-Tawi Provincial Capital na nakahimlay sa Bungaw, Tawi-Tawi, Budbongaw na nakahimlay sa Bungaw, Tawi-Tawi at Masjid Sheikh Karimul Maktoum sa Simunul, Tawi-Tawi. Yanin ng yakan. Pangalawa ay ang kulintang. Ang kulintang ay isang uri ng awiting bayan ng mga yakan na naglalarawan
Ito ay isang koleksyon ng mga kwentong bayan ng mga yakan na naglalarawan sa mga tradisyon, kultura at mga pangyayari sa kasaysayan ng mga yakan. Ngayon naman ay dadako tayo sa panitikan ng Badyaw. Meron dito ang mga halimbawa tulad na lamang ng Luma Besdong, isang uri ng tula na naglalarawan ng mga kwento tungkol sa pag-ibig at pagtatalo at pagtatagumpay. Pangalawa ay ang Siji, isang uri ng tula na naglalahad ng mga kwento tungkol sa pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw. Pangatlo ay ang Duwa, isang uri ng awiting bayan na naglalahad ng mga kwento tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw. Pang-apat ay ang Kontes, isang uri ng awiting bayan na naglalahad ng mga kwento tungkol sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw. Ang panitikan ng Badyaw ay mayaman at naglalaman ng mga kwento, mga tula at mga awiting bayan na nagpapakita ng mga kultura, tradisyon at mga katangian ng mga Badyaw. Ang mga tema ng panitikan ng Badyaw ay kinabibilangan ng mga pag-ibig at pagtatalo, pagtatagumpay at pagtatalo, mga pangyayari sa kasaysayan ng Badyaw, at mga tradisyon at mga ritual ng mga Badyaw. Ngayon ay dadako tayo sa mga uri ng panitikan na meron ang bar sa kabuuan. Meron ditong epikong kwento, isa sa pinakatanyag na anyo ng panitikan sa rehiyong 15. Ang mga epikong kwento gaya ng darangin ng mga Maranao ay tumutalakay sa mga epiko sa pakikipagsapalaran ng mga bayani at Diyos ng mga Maranao. Pangalawa ay ang korido at awit. Ang mga korido at awit ng mga Moro ay naglalarawan sa mga pangyayari sa kanilang kasaysayan at mga halaga sa pamumuhay. Pangatlo ay ang panitikang oral. Mayaman ang oral sa tradisyon ng mga Moro kung saan ang mga salaysay, buktong at kwentong bayan ay nagpapahayag ng kanilang karanasan at kaalaman. Magandang umaga sa lahat. Ngayon naman ay dadako tayo sa lalawigan ng Bar. Narito ang Lanao del Sur, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan at Maguindanao. Ngayon ay dumako naman tayo sa lalawigan at kabisera ng Bar. Nanguna na dito ang Lanao del Sur. Ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Hilagang Mindanao. Ang kabisera nito ay ang Marawi. Ang Lanao del Sur ay may mayamang kultura at kasaysayan na may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar ng pambansang kahalagahan. Ito rin ay may natural na atraksyon tulad ng Lake Lanao, Mapaturing at Agus River. Ang Lanao del Sur ay may mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa nito ng mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais at mga prutas. Ang Lanao del Sur ay may pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao State University, Lanao del Sur Provincial College at iba pa. Ang Lanao del Sur ay may mga pangunahing posibilidad ng kalusugan tulad ng Lanao del Sur Provincial Hospital, Marawi City Hospital at iba pa. Sa kabuuan, ang Lanao del Sur ay may lalawigan na may mayamang kultura, kasaysayan at natural na atraksyon. Ito rin ay may pangunahing industriya, institusyon at edukasyon at pasilidad ng kalusugan. Ito ang mga sikat na lugar sa Lanao del Sur. Nangunguna na dito ang Sampitan Falls na nakahimlay sa Balintong, Lanao del Sur. Ang kasunod naman ay Grand Mosque na nakahimlay din sa Bacolod, Calawi, Lanao del Sur. At ang panghuli ay Lake Davao. Nakahimlay din ito sa southwest ng Lanao Lake, Lanao del Sur. Ay dadako naman tayo sa lalawigan ng Sulu. Ang lalawigan ng Sulu ay
Isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro sa Masbate, Mindanao. Ang Sulu ay may 19 na bayan at 410 barangay. Ang Sulu ay may mayamang kultura at kasaysayan na may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar pambansang kalagahan. Ang lalawigan rin ay may natural na atraksyon tulad ng Sulu Sea, Tawi-Tawi Islands at Sulu Archipelago. Ang Sulu ay may mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa. Ang lalawigan ay may mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais at mga prutas. Ang Sulu ay may pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao State Sulu. Ito ay may mga pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao University Sulu, Sulu State College at iba pa. Ang Sulu ay may mga pangunahing pasilidad ng kalusugan tulad ng Sulu Provincial Hospital, Holod General Hospital at iba pa. Sa kabuuan, ang lalawigan ng Sulu ay isang lalawigan na may mayamang kultura, kasaysayan at natural na atraksyon. Narito ang mga lugar sa Sulu na makikita natin sa Larawan, Lahat-Lahat Island, Sulu Provincial Capital at Bangas Island na nakahimlay lahat sa Holo, Sulu. Ngayon ay tadako naman tayo sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Bangsamoro sa Masbate, Mindanao. Ang Tawi-Tawi ay may 11 bayan at 203 barangay. Ang Tawi-Tawi ay may mayamang kultura at kasaysayan na may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar sa pambansang kalagahan. Ang lalawigan na rin ay may natural na atraksyon tulad ng Tawi-Tawi Island, Sulu Sea at Turtle Island. Ang Tawi-Tawi ay may 11 bayan at 203 barangay. Ang Tawi-Tawi ay may mayamang kultura at kasaysayan na ay may mga tradisyonal na gusali, mga moske at mga lugar ng pambansang kahalagahan. Ang lalawigan rin ay may natural na atraksyon tulad ng Tawi-Tawi Islands, Sulu Sea at Turtle Islands. 1, 2, 3. Ang Tawi-Tawi ay may mga pangunahing industriya tulad ng agrikultura, pagmimina at paggawa. Ang lalawigan ay may mga pangunahing produkto tulad ng bigas, mais at mga prutas. Ang Tawi-Tawi ay may pangunahing institusyon ng edukasyon tulad ng Mindanao State University Tawi-Tawi, Tawi-Tawi Provincial College at iba pa. Ang Tawi-Tawi ay may mga pangunahing pasilidad ng kalusugan tulad ng Tawi-Tawi Provincial Hospital, Bungaw District Hospital at iba pa. Narito naman ang mga lugar sa Tawi-Tawi na makikita natin sa larawan na ay ang Tawi-Tawi Provincial Capital na nakahimlay sa Bungaw, Tawi-Tawi, Budbongaw na nakahimlay sa Bungaw, Tawi-Tawi at Masjid Sheikh Karimul Makdum sa Simunul, Tawi-Tawi.